Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn mula November 3 to 9, 2024? Pwedeng nangyayari na to kung mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, eh di baka para sa someone na malapit sa inyo. O sa someone na nakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na ito ang last deck. So, ano to? Six of Potions, Page of Potions, the Wheel of Fortune, the Star. Well, ang dating kasi may chance dito eh. Malaki ang chance ng receiving, ano yun? Sending or receiving, sending or receiving ng apology. May someone na gustong makipag-reconcile. Sa iba sa inyo. At tingin ko ito, kung sino man yung mag-a-apologize, tatanggapin. Okay, ang sorry. So, sa madaling salita, malaki ang chance ng reconciliation. Sa someone na hindi nyo na nakakausap, probably enemy, naging enemy. Kasi syempre, magsusorry ba yan kung walang ginawang masama? So, ganun. Someone na hindi na nakakausap, probably enemy, malaki chance na ex-friend o ex-boyfriend, girlfriend. Pero maganda kung i-clarify natin to, di ba? Eto. Kuha ko ng clue. Yung clue natin, pwedeng tumama sa inyo o dun sa person nyo. Para malaman nyo kung tatama ba sa inyo itong reading o hindi, ito ang clue natin. Muscular. Yung lalaki, maskulado. Kakatuwa yung kanyang buhok, yung kulay. Fun-colored hair eh. Ibig sabihin, something na unique yung kulay. Uncommon. So, ganyan tulad niya, blue. Common ba yan? Kahit itong violet eh. Curly hair. Curly buhok. Albino. Sobrang puti naman ito. May sakit siguro sa balat. Sobrang puti. So again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sitwasyon nyo. Hispanic o Latino. Ito naman, Hispanic o Latino. Madali na maintindihan yan. Ganyan daw ang lahi. O nasa ganyang lugar. Yung tao, baka foreigner. Square face. Ganito pa lang itsura ng square face. Hindi ko lang nakuha yung card na yan. Anyways, zodiac sign naman tayo. Kung hindi nag-resonate sa inyo yan, or ito ba? Zodiac sign, ha? Aquarius. Mulit ng the star, oh. Aquarius, Aries, o Cancer. Malaki rin chance na baka nasa malayong lugar,
long distance relationship o connection. O nasa malayo yung someone. So, kunin nyo ng info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Pwede rin kapitbahay to. O kamag-anak, kapamilya. Nasa community lang sila eh. So, malapit lang. Ito malayo. Ito malapit lang. So, barangay, city. Relative, nasabi ko na ba yan? Ito, friend. Literal na friend. O, pinasok kayo sa third party situation, OMG. Tatlo ito eh. Anyways, ito na. Ito tayo sa pangalawang deck. Ano pang masasabi nito? So, ibang scenario na dito. Bouquet. Bouquet? Whip. Oh, maganda sana yung bouquet. Napartner lang ng whip. Ano yan? Problem. Maganda to. Ito nga problem. So, parang ang dating sa kami magkakagusto sa iba sa inyo, kaya lang di nyo type. Sa mga single, ganun. O baka magkakagusto kayo sa someone, kaya lang hindi kayo type. Nagmukha na siyang unrequited love. Pwedeng vice versa kasi eh. Ano to? Kasi ang dating sa akin, ibang senaryo, pwede ring, ano to eh, bullying. Kasi ano eh, kinu-question yung itsura. Grabe rin, di ba? O naiinggit sa itsura. Kasi ganun ang bullying, di ba? May iba, binubully kasi sa itsura niya, hindi kasi maganda. Ngayon, binubully pa rin yung iba kahit maganda. Kasi naiinggit. So, case-to-case basis. Basta, ano to, may kinalaman sa appearance. Basta mukha siyang bullying sa akin. Okay? Diyan sa combination na yan. Ibang senaryo, may gusto kayong gawin. Pero may kontrabida. Pwede rin. Hindi kayo magkakasundo sa mga gustong gawin. Love bombing. Kaloka oh. Oh my God. So, yun, love bombing o bombing ay pwede rin para sa iba sa inyo. So, iniisip ko doon sa mga reconcile na ex. May love bombing, Diyos ko. Hindi naman siguro. Pero may chance nga. Kasi yung love bombing, ano eh, medyo alangan. Kasi ano, pasasayahin ka, tapos hindi siya consistent ba? Parang umasa ka lang sa wala. Na feeling mo ikaw yung king o queen ng world niya. Kasi nga, parang ano eh, patay na patay. Tapos, ang ending, bigla kang, may tawag dun eh, devalue. Ano ba? Devalue? Teka. Devalue. Yung devalue, paano bang Tagalog nun? Parang,
pabababain ng halaga mo. Una, parang feeling mo, sobrang halaga mo sa taong to dahil lahat ng gusto mo ay ibibigay niya. Tapos bandang huli, kung kailan ang saya-saya mo, bigla ka niyang um, paasahin sa wala. Yung ganun. Yung ginagawa niya, ititigil niya. Yung ginagawa niyang love bombing, bigla niya ititigil. Na guguluhan ka bakit anong ginawa mong mali, na mapapaisip ka, anong nangyari? May ginawa ka bang kasalanan? Bakit parang galit siya? Ganyan. So ngayon, naamuhin mo siya. So yun yung way ng pag-control sa'yo. Sa iba sa inyo, so again, yung iba sa inyo, baka nga makaranas ng love bombing o may pagka-narcissist yung partner. So tingnan natin kung ito ba ay dikit dun sa kanina na reading. Yes or no. Kasi may reconciliation tayo mga mag-ex eh. Dikit ba to? Yes or no? Oo, dikit oh. Ay, kaloka. Ang ganda sana ng reading. Kaya lang, kinalarify nga natin. Kasi parang narcissist yung yung person dito, yung ex. So, kung hindi nyo alam yon yung narcissism, o narcissistic, ba? Personality disorder, hanapin nyo na lang sa internet. Hindi ko naman sinasabing may problem siya mentally. Kasi diagnostic to eh. Doktor lang ang pwede mag-diagnose. Ang akin lang, yung signs and symptoms, parang ganun. Okay? Sa taong may narcissism. So again, hindi ko dinadiagnose, kundi sinasabi ko lang na may pagkaganoon yung signs and symptoms ng tao. Okay? Dito sa kwento. So, disclaimer lang, di ako doktor. Nasabi ko lang. Na parang ganun. Anyways, na parang ganun, parang narcissist yung tao. But anyways, punta na tayo dito. Ano pang masasabi nito? Kuha lang ko ng isa. Basahin ko na lang, madali naman to intindihin. Twin flame recognition. You know this soul that mirrors your own. O ano, kasi may nabasa ko na ganyan, yung twin flame parang ganun. Hindi naman sinasabing yung twin flame narcissist at empath. Pero kasi base dun sa mga signs and symptoms, parang hindi sila nagkakalayo. Yung love bombing in a way na, yung twin flame, di ba? Ito na yung twin flame. Nagkita sila. Nag-merge. So, meron na silang fantasy bubble. Diyan na papasok yung love bombing. Tapos, after ilang weeks, months, bigla silang, alam mo yun, yung intense feelings, biglang naglaylo o unti-unting nawala. Tapos, biglang tatakbo yung isa. Hahabulin naman yung isa. Diyan na papasok yung running and chasing phase sa twin flames connection stage. So, may similarity, di ba? Kasi ganun yung mga narcissist.
Pag may nakuha na sa iyo na gusto nila, bigla na lang din silang naglalaang parang bula. So, yun na siguro yung devalue. May ganun sila, may sakit silang ganun. Nagde-devalue ng tao. Doon sila kumukuha ng parang way ng control sa victim nila. But again, hindi ako doktor. Okay? Maaaring mali ako. Yun lang naman na nabasa ko lang somewhere, which is di ko alam kung totoo ba o hindi. Nakita ko lang sa internet, nababasa-basa ko lang. Mga ganong eksena. O nakita sa YouTube, mga video. Pero again, di ko sure kung tama ba itong mga pinagsasabi ko. Kaya na lang din ang maghanap ng sarili niyong clarity. But again, may twin flame recognition tayo, ma-recognize ng iba sa inyo yung kanilang twin flame. Kung di man to dikit dyan sa kwento. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.